So yes, eto may tanong ang isang followers natin. Ito siya, kung bakit daw regular naman ang regla pero hindi pa rin makaragahan or hirap pa rin mabuntis. Oh, okay, so madami pa ring factors. As I always say guys, teamwork po ang pagbubuntis. So, hindi lang yung mga kababaihan ang dapat mag-work out, okay? Kasi mostly talaga kasi tayong mga babae kinakareer natin kasi feeling natin tayo yung diferensya, ganyan. Pero hindi natin alam, meron din that problem pala kay Mr., di ba? So, teamwork po yan kasi kahit normal naman yung regular naman yung mens natin, nangingitlog tayo, and sa ating part, kahit normal, baka block fallopian tube ang tinatawag, yung may bara sa fallopian tube natin, kaya walang pag-asang mag-meet yung egg and then sa similia. So, kasi may blockage nga. Or, hindi maganda yung surroundings, yung uterus natin, yung uterine lining natin. So, pwedeng may mabuo, pero nire-reject lang ng mattress natin, ganyan. And madami pa ring factors na pwede ring hindi tayo nangingitlog at kahit regular yung mens natin, ang tinatawag nilang bleeding without ovulating, at ang sanhi niyan ay mga hormonal imbalance, yung mga LH and FSH hormones natin, yung tinatawag na GnRH, ganyan. And yun ang sanhi. So, kahit alam natin na regular tayong nagme-mens, baka hindi naman tayo nangingitlog. And then, sa part naman ni husband, okay, so maybe lahat sa atin okay naman. And kay husband naman, ayaw niyang magpa-check up, takot, ganyan, di ba? Karamihan ng mga husband natin. And dapat talaga kailangan natin malaman kasi don't worry kasi madami naman mga supplements na ngayon na nakakatulong sa ating problema, di ba? Halimbawa, si hubby hindi nagpapa-check up, maganda naman yung pag-produce na niyang similia during sa pagdudu natin. Ang problema pala is yung movement, di ba? Kung okay naman yung sperm count, halimbawa at least 40 million per ejaculation, mas better sana kung at least 100 million per ejaculation. And okay yung mga sperm count, di ba? Pero ang problem pala is yung motility, so yung movement ng sperm. So kahit madami yung count pero may problema sa movement, so hindi makalangoy papaloob, so nag-stay lang sa labas, so wala pa ring chance na mag-meet sila ng egg cell, diba? So yun, madami pa ring factors, kaya teamwork po yan. O kaya yung okay naman yung motility ni Mr., yung movement niya, pero nasa 10 million lang yung sperm count niya, ganyan. So, madaming problema. And then, sa morphology, kung ano yung quality ng sperm ni hubby, ganyan. So, dapat teamwork, and as I always said, dapat pa-check up tayo and para malaman and kailangan natin gawin yung mga magagawa natin. And lahat naman may solution, and high-tech na lahat ngayon. So, meron ng mga boosters, mga supplements na pwede nating i-take para ma-boost yung mga hormones natin at ma-solusyonan yung problema natin. Yun lang guys, and thank you for watching. For more videos, please click subscribe and the notification bell button, click all para ma-update po kayo para sa lahat ng mga videos natin.